when it comes sa giving, tuning basahon dungan. Verse number 10, atong nakita na din sa screen. Kita na to din he. Verse 10, ready? Basa. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. May God bless His holy word. Ambo ta. Sa makaw sa pamahan, o Diyos, dako ang among papasalamat kanimo ining unang adlaw sa semana na kami nakaduol kanimo sa espiritu ug kamatuoran, pinagi o Diyos sa pag-awit sa mga espirituhanon nga mga lawiton ug labaw sa tanan, pinagi sa pagtuon sa imong mga pulong. O Lord, among gibasa ang libro sa Malakay 3:10 karon nga buntag. Amahan, nagahangyo kami kanimo nga imong hatagan og langit nun nga pagpanabot. Kaalam o Dios nga masabdan ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Gamita imong alagad Ginoo sa pagsaysay niini. Gila namo Lord nga kung wala ang imong tabang amahan, wala gid mi mahimo Lord. Ang tanan amo gyud isalig kanimo Ginoo. Among ibalik kanimo ang tanan dungog, himaya ug pasalamat. Pinagi kang Kristo Jesus among Dios ug manluluwas. Amen. Ang Malakay chapter 3 verse number 10, mao na ni ang pinaka-common nga bersikulo basta maghisgot ta og tithes. Pero ang title sa message karon nga buntag, The Blueprint of Giving. Blueprint of Giving. Unsa nang word nga blueprint? Paghimo ani nga building, nani siya ay blueprint gikan sa engineer. Ang blueprint ani, nakakuha mi og blueprint dito sa ubo na blueprint. Unsa nang blueprint? Ang blueprint means master plan or original copy. Una siya ang blueprint. So maghisgot ta karon, blueprint of giving, the master plan of giving, the original copy of giving. Unsa pa gyud? Program, strategy, or system. Una siya ang blueprint. So naada ay blueprint ang giving nga makita nato dinhi sa Biblia. Ang giving dili lang dai ni tumo-tumo. Nya dinhi sa Biblia o sa bersikulo atong gibasa ingon pa dinhi, dad-a ang tanan nga ikanapulo sa balay tigumanan. Amen. Tingali kasagaran sa ato familiar naman gyud ta aning ikanapulo. Amen. 10% or tithes. Klaro diha kayo ang statement sa pulong sino, bring ye all. Amen? Tanan. All the tithes. Nganong giingon man gyud diha nga all? Moingon ganita og all, moingon ganita tanan, kung imong tan-awon sa Old Testament, sa pulong sa Ginoo, gikuhaan gyud nila ikanapulo tanan. Gikan sa ilang mga hayop, paingon sa ilang mga tanom, hantod sa ilahang oil, sa ilahang money, gikuhaan gyud nila tanan ikanapulo. So, ingon sa pulong sa Ginoo, now magbantay pud ta kay naay mga teaching karon nga ang tithing Old Testament raman na, which is tama. Tama gyud, ang tithes is an Old Testament law nga ihatag nato ang ikanapulo. Nay mga pastors makig-argue karon nga sa New Testament wala na may tithing. Insakto, walay tithing sa New Testament. Ilaha pong gina-fight nga sa New Testament na sila term gigamit grace giving. Unsa man ning grace giving? Maghatag ta pinaagi sa grasya. Or napay mga term nga ginagamit nila, di na ako ma-quote ang uban nga term.
Pero kining tithes or ikanapulo mo na ang gitawag nato nga standard of giving. Basihan sa paghatag. Sa New Testament, di na ta makabasa og tithes. Pero kabalo mo sa New Testament, sa babaeng balo naghatag, unsay gihatag niya? Gihatag niya duha ka 2 mites. Pero ingon sa Biblia, sa diyang iyang gihatag ang 2 mites, iyang gihatag, unsay iyang gihatag? Tanan. Labaw pa ni sa tithes. 2 mites ra ang iyang gihatag. Pero sa diyang iyang gihatag, iyang gihatag tanan niyang panginabuhian. All her living. Ingon sa pulong sa Ginoo. So, karon nga buntag, the blueprint of giving. Ang original copy. Ang master plan nga pamaagi sa paghatag. Daghan na kayo karon og pamaagi sa paghatag. Pero tanaw na to sa Biblia, unsay gisulti sa pulong sa Dios? Daghan og opinion. Daghan og mga gitawag nato nga ways sa paghatag. Pero unsay gisulti sa pulong sa Ginoo? Magbase ta dinhi sa pulong sa Dios. Verse 10. Nana lang tayo 30 minutes, alas 12 na. Paspas kayong oras na to. Ingon sa pulong sa verse 10, una nga phrase inyo makita, bring ye. Dada. Saan ang ye sa Bisaya? Ninyo. Dada ninyo. Diha lang sa kanang phrase, kanang 2 words. Bring ye. Dada ninyo. Kinsa gisugo? Kinsa maning ye dinhi? Of course, sa Old Testament, si Malakay, isultihan niya mga Hudiyo dinhi, nga naa dito nagtigom sa templo, ingon pa niya, bring ye, dada ninyo. Sa church karon, ang gisultihan niini, ang nasa simbahan. Amen? Gisultihan ta sa Biblia, ang pulong sa Dios nagsulti ka nato, dada ninyo. So ingon pa sa statement nga 2 words, bring ye. Kabalo mo, number 1 nga makita nato dinhi, adunay 4 kapi. 5 kapi atong isgutan. Unang nga pi nga ato makita dinhi is divine principle. Langit nun nga prinsipyo. Og ang langit nun nga prinsipyo nagsugo. Unsa man yang sugo? Dada ninyo. Amen? Kung ikaw niya ka dinhi karon, nakadungog ka sa pulong sa Dios, gisugo kita sa pulong sa Dios nga atong dadon. Amen? Di na nato tusultihan tong uban nga wala sa simbahan. Kita nga da dinhi sa simbahan karon, kita ang gisugo sa pulong sa Dios, dadaan ninyo. Unsa man tong dadon? Ang gisugo dinhi ang ikanapulo. Amen? Pastor, wa mangyud ko'y kwarta. Ayaw pag-ingon nga wa kay kwarta. Kaya ang tao na mangyud kwarta. Pero lang, ang atong kwarta, perminte, kulang. Wa gyud kwarta dinhi nga sobra. Perminto gyud kulang. It doesn't matter kung gamay ang imong kwarta. Ang gisugo sa Dios nga dadon nato. Amen? Unsa atong dadon? Ang ikanapulo. Now, unsa man ang ikanapulo? Sa mga nagtrabaho, ang inyong sweldo, kuhaon ninyo ang 10%, mao na ang giingon sa Dios nga dadon. Amen? Ikanapulo. Sa mga estudyante, pilay balon ninyo? Pastor, ang akong balon ko ang ragyod. 5 pesos. Pilay 10% na 5 pesos? 5 centavos. Kato bitong naibuslot. Nga na pulo si mo nagtakyan. Kung wala nimo gihatag ang 5 centavos, ingon sa Biblia, sa verse number 8, unsa gingon sa Biblia? Ang tao ba magkapangawat sa Dios? Oo, kamo nakapangawat kanako. Apan mo ingon mo asa mo ko nangawat nimo?
Asa nimo gikawatan ng Ginoo? Verse 8, asa nimo gikawatan ng Ginoo? In tithes and offerings. So naay tithes ug naay offerings. Duha ka butang dinhi tithes and offerings. So ingon sa Biblia dinhi ang divine principle, it doesn't matter pilay kwarta nimo ang gi-require sa Ginoo nga dadon ra gyud nimo ang ikanapulo. Amen. It doesn't matter pilay ibutang nimo dinhi, mubutang man ka dinhi isa ka milyon o mubutang man ka dinhi piso, basta kay ikanapulo ang gi-require sa Dios. Pastor, wala naman na ikanapulo, New Testament naman ta karon, grace giving naman ta. O sige, grace giving na ta, ihatag ninyo tanan. Si Pastor Subrabas asa kaya ka Pastor Subrabas? Sa Baroy? Pigkarangan, sorry. Sa Pigkarangan, gipractice niya ang 90%. Wala na siya nag-practice og tithes. 90% ang ilang ihatag. 10% na lang ang iyaha. Mabilin. Kung kita, ang atong income pananglitan, nagsweldo ta og let's say, pila ang minimum wage karon? Pila? 428. Kung ay mong sweldo 428 ang adlaw, pila man ang 10% sa 428? 42. 80. 42 centavo, 42 pesos o 80 centavos. Mao na siya ang ikanapulo nga imong ihatag sa Ginoo. Simple raman kayo na, no? Pero di pa gid nato matuman. But the divine principle atong makita dinhi is dadoon ra gid nato. That means kung wa nato gidala, gisupak nato ang sugo sa Dios. Unya naay danger kung atong supakon o makita na nato din sa pulong sina. So, di na lang nato lalison. We have the divine principle. Amen? Ang blueprint sa giving na ay divine principle. O ang langit nun nga prinsipyo, dadon ninyo. Dapat di nato ni supakon ang divine principle nga gihatag sa Dios o gisugo sa Dios kanato nga dadon nato. Sa Luke chapter 6 verse 38, Luke chapter 6, kung dili ninyo kaya muhatag og ikanapulo, moadto ta sa New Testament. Luke 6:38. Unsa gingon sa Biblia? Kay makiglalis man ang uban kay New Testament na ta karon, grace giving na ta, wala na ikanapulo. Sige, unsa gingon sa Biblia kung kuhaon nato ikanapulo? Sige, dungan sa pagbasa, ready, basa. Give unto you good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye met withal, measured to you again. Ngun sa Biblia, hatag aron ikaw kung muhatag ka, unsaon pud ka sa Ginoo, iya pud kang hatagan. Kini nga prinsipyo wala ra ni naglimit sa Dios. Bisan sa atong isig katao, bisan sa atong silingan. Ingon sa Biblia, hatag aron ikaw hatagan. Give and take man gud ni. Kaya bitaw imong silingan nga kontra kay nimo. Sige kasuko sa imo bisag wa ka nang suko sa iya, hatagi ra gud na. Hatagi. Kung unsay nasi mo, hatagan nimo siya og unsa may naa? Humba. Ayo daghang nagbitsin ha. Base nimo gitagag humba nya daghang yung bitsin nimong gibutang ay duda na ko ana. Murag na kay tuyo ana. Pero ang principle mo ni kung muhatag ka, unsaon pud kaniya? Hatagan. Tingali dili diha dayon. Apan sa sige nimog hatag, sige kag hatag, kadugayan kanay mong ginahatagan, muhatag po na siya nimo. Ug mao na siya ang realidad. Amen? Hatag aron ikaw paghahatagan. Ingon sa Biblia, good measure, maayo nga
Silang good measure. Maayo nga sukod. Unsa gani ang sukod sa Malakay 3:10? Unsa itong ihatag? Ikanapulo. Maayo nga sukod, good measure, pressed down. Kung muhatag ta, unsaon na to? Unsa nang press down? Idasok. Kung muhatag dahil ta, kinahanglan atong dasukon. Di na to dahil alang-alangon. Ingon sa Biblia, atong dasukon. Sunod, unsa ba gyud? Shaken together. Unsa shaken together? Uyugon. Maayo nga sukod. Sunod, idasok, humagdasok, uyugon. Humaguyog. Sige, unsa sunod gani? And running over. Nakita ninyo din ha? Ingon sa pulong sa Ginoo, maayo nga sukod, press down, idasok, uyugon, humaguyog. Unsa nang running over? Ipaawas. Running over. Dapat kung maghatag ta ka nang mag-awas-awas. Bugas. Sige, hatag na example sa bugas. Na bugas din isa ni kasako. Sako sa, ano man? Sako sa harina. Di mo nang punon. Human, inig ka puno. Unsaan ni mo? Idasok. Humagdasok. Imuhang uyugon. Humaguyog. Imuhang ipaawas. Di ba? Uyugon niya. Itantan pag yun mo. Kinsa sa inyo nakatisingan sa humay. Rumais. Di ba? Idasok pa. Uyugon. Tantan pag yun. Pinaawas pag yun. Ingon ani ang divine principle sa paghatag. Amen? Mao ni ang prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Unya ang nakanindot kaysa pamaagi nga kita nagahatag muon sa pod mubalik ra pod sa atoa. Kung nagahatag ta og gamay, ang mubalik sa ato gamay. Kung muhatag tag pinaawas, pagbalik sa ato gaawas-awas pod. Ang atong panalangin nagadepende kana sa atong paghatag. Kung kuripot ta muhatag sa Ginoo, ang Ginoo kuripot pod muhatag sa ato. Mao na ang prinsipyo sa Dios og di nato ni mausab ang prinsipyo sa Ginoo. Amen? Ingon sa Ginoo kung muhatag ka iya kang hatagan, kung di ka muhatag di ko kaniya hatagan. Kung muhatag kag daghan, daghan pud ang ibalik sa imo. Kung gamay ra imong ihatag, gamay ra pud ang ihatag sa imo. Og kana nga prinsipyo di nato na pwede usbon kay prinsipyo kana sa Dios. Amen? Pero ang prinsipyo sa tao, muhatag ko gamay, aron hatagan ko yung daghan. Di ba, mamana itong prinsipyo? Tagan ako ni siya, pero iya po kong hatagan. Tagan ako siya saging, kay namungar ba yung durian, no? Marok ba ata? Nabi sa pagka-utukan ba ata? Hatagan ako siya, naisod bulad rin. Murag, kabanday ko ni Maho, yung humba ba? Tagan siya bulad. Natin pagkamarok. Pero sa prinsipyo sa Dios, kung unsa imong gihatag, mora po na yung ibalik sa imo. Kung di nato ni pwede usbon nga prinsipyo nga naman. Prinsipyo man sa pulong sa Diyos, it is a divine principle to bring ye, and if you don't bring diya sa Ginoo, dili po siya mo hatag balik sa imo. Na ikaduha, bring ye, unsay sunod nga statement, all the tithes. Number 2, nga P, we have a definite percentage. Unsa nang definite? Exact percentage of giving. What is the exact or definite percentage? Unsa man ang tithes? Ikanapulo. 10%. 10% is a definite percentage. Amen? Exact percentage. Pastor, kung dili makumpleto ang ikanapulo, muhilak si Boy. Kung dili nato mahatag kumpleto ang ikanapulo, ingon sa verse number 8, yun sa nato ang Ginoo,
gikawat nato ang bahin sa Dios. May pa mangawat ka sa tao. Ayaw gid kawati ang Ginoo. Ang tao imong kawatan di kabalo. Sala gani mangawat ta sa tao? How much more imong kawaton ang iya sa Dios. Amen? Dili gyud maayo. Nga estudyante, magtuon na mo hatag sa inyo ikanapulo ha. Pastor, akong balon kay 10 pesos ra gyud. O piso. Sayang nga ning piso. Di gani ka mohatag og piso pag makadawat kag isa gatos. Di gyud ka mohatag sa 10. Sakit gani sa imo mohatag og piso? How much mo sa 10? Inya kung hatagan na ka sa Ginoo 1,000, samot nang isa gatos di gyud nimo ihatag. Magsugod gyud ni sa gamay. Amen? O kanindot lang ani kay naay percentage. Unya ang percentage walay pinalabi ngano man. Mahimo nato ang ato arang mahimo. Di ta mo kumpara ang iyang gihatag 1,000 akong gihatag 20 ra man ni. Mao na may 10% nimo. Lahi man sa income sa imo ayaw i-compare ang imong kaugalingon sa iya ha. And besides, ang gitanaw sa Ginoo ang kasing-kasing mampod. Amen? Una nga, ayaw ka bala ka, pastor, maulaw ta ako nga inighulog na ako mutingog. Ayaw ka ulaw kung maura na ang 10%. Ang ulaw, kung nihatag ka diya, ning tingog, unya, wala to kaabot 10%. Ulaw gito. Pero kung paghulog di mo ning tingog, unya, maura gito ang 10%, di na nga ikaulaw. Amen? Kaya maura man to. Pastor, akong income ka lang na simana, 200 ra gyud. Paghulog na ako, ning kaliring taon. Walay problemang mo kaliring na din na. Kay maura man na ang 10%. Amen? So, naay definite percentage. Ug ang definite percentage is 10%. I want you to look at Deuteronomy chapter 14. Nato paspasan kay medyo udto na. Deuteronomy 14:22 to 26. Basahon na to. Kining Deuteronomy wala pa templo ani. Wa pa sila kabalo, daasa nila butang ila ikanapulo dinhi. Wa pa ma-establish ang temple. So sa Deuteronomy chapter 14 verse 22, the Bible says, "Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed." Kinahanglan maghatag kag ikanapulo sa tanan nga abot. Abot sa imong uma. Durian, rambutan, saging, unsa imong gitanom maghatag gyud ikanapulo. Ngano mo hatag man? That the field bringeth forth year by year. Aron ang imong uma muhatag og bunga. Kundi di ita muhatag og ikanapulo, ang imong tanom dili muhatag og insakto nga bunga. Sa man ni akong tanom nga wa man ni klarong bunga. Honghongin dayon. Wala ka naghatag ikanapulo. Ihatag yun. Aron mo hatag siya og bunga kada tuig. Dato pa ang seed ay din yearly ang bunga, di ba? So year by year, verse 23. And thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there. Mukaon ka dito. Kung asa gipili sa Dios, ibutang niya ngalan. This is before pa ang na-establish ang temple. The tithe of thy corn. Ikanapulo sa imong mais. Unsa pa gyud? Of thy wine, this is grape juice, and of thine oil, and the firstlings of thy herds, unang anak sa imong panon, karnero, kanding, and of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always. Al makakaton ka nga mahadlok sa Ginoo nga imong Dios kanunay. Sa ato pa, kung wa ta mohatag, wa day ta mahadlok. Kaya kung nahadlok ta, unsa man ta? Muhatag gyud ta. Amen? Verse 24. And if the way, tanawan niyo pa kayo. And if the way be too long for thee, pero kung layo kayo para nimo, layo kayong simbahan, this is before the temple ha. Layo man kayo, pastor, dadon ako ning guyoron, lugar na ko ning baka. Mo man gisgutan. Kabayo, kanya akong kanding, ani akong karniro. Ingon pa sa pulong sila, so that
thou art not able to carry it, di nimo kaya dadon kay bugat biyang baka, bugat biyang mais, isa ka sako. Nya tuwa kag tig na puluan, lukduhon lugar nimo dadon mo simbahan. Ingon sa Biblia, if it be too long for thee, or if the place be too far from thee, which the Lord thy God shall choose, to set his name there, when the Lord thy God hath blessed thee. Giya kang gipanalanginan, unya layo kayo ang simbahan, ingon sa Biblia, verse 25, unsay imong buhaton? Then shalt thou turn it into, unsaon nimo? Turn it into money. Ayaw na naguyora imong baka nga dadon pa nimog simbahan. Pero kung kaya nimo guyoron, nadadaan din kay ihaw na to sa church anniversary. Pero ingon sa Biblia, kung layo kayo, unya alang-alang magdadon pa nimong baboy, ingon sa Biblia, turn it into money. Ibaligya na, ang kwarta maoy dadon. And bind up the money in thine hand, and shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose. Amen? Pastor, na ako'y yuta to ang mag-klaberya. Ano pagdadun din yung yuta diri. Ika na pulo ito, Pastor, na kuha man to, 1,000 square meters. So, naay 100 square meters. Ato, Pastor, di man to madala diri. Ingon sa Biblia, turn it into money. Kadaghan man tagrason, may man tang palusot. Ingon sa Biblia, ibaligya, ang kwarta mo idadon. So, that's definite percentage. Wala manipog sanay. Kaya ang gipangayo sa Ginoo ang definite percentage, ang tithes, ang 10%. So, muna siya ang definite percentage, ang gipangayo sa Dios. Ug timanin ninyo, this is the blueprint. Amen? Dili man ako. And besides, kung muhatag ka, di man ako'y panalanginan. Ikaw man ang panalanginan. Amen? Ikaw ang mabulahan kung muhatag ka. So, muna ang definite percentage. Sunod. Bring ye all the tithes into the storehouse. Asa na doon? Sa balay tigumanan. Sa Old Testament, naagid sila'y balay tigumanan, butnan sa mga karnero, butnganan sa mga baka, ngay kanapulo, butnganan sa mais. Pero na mo ihatag, maghimo na ita. Pwede man ta maghimo og storehouse. Balay tigumanan. So, ikatulo nga na ay designated place. Ang blueprint of giving, una na ay divine principle, ikaduha na ay definite percentage, ikatulo na ay designated place. Na ay dapit nga gigahin. Amen? Nga dadon. Asa na to dadon? Sa balay tigumanan. Sa iglesia. Amen? Ayaw dada sa SM mo ikanapulo. Kaya di ginabalibaran dito. Imong ikanapulo, ayaw ninyo dada sa eskwelahan. Kaya di ginabalibaran dito. Ingon sa Biblia, dada ninyo sa balay tigumanan. Dada sa iglesia na ay designated place. Now, Kristohanon as a living testimony, dini sa church, no? Di man gid na nato ikalimod, di ba? Naghatag og update sa inyo sa tithes and offering every Sunday. Katong Sunday mga 3,000 pila to 3,400 man siguro. Nya last Sunday mga 2,800 ko masayop. Naman gid na i-record, gina-record man gid na nato ang tithes and offering. To be honest with you, church, nagay time nga moingon si Mrs. o moingon ko kang Mrs. Gaya po sa Domingo eh. Ngayon Merkulis na no? Kanang walang-wala na gid bitaw. But by the grace of God, never pa hinoon minapas mo. I-provide man gid sa Ginoo ang need. Dinhi, it is a challenge sa ato nga naay designated place. Ngano man, kay kung ang inyong tithes, inyong nang daladalahon, inigmoad tumog merkado, malipat mo, magasto gyud na ninyo. Ingon sa Biblia, dadon nato sa balay tigumanan. Amen? Dadon nato sa simbahan. And then, di ba, hapit na po atong Thanksgiving. Sa Thanksgiving nato nagahatag tag first fruit. Nya atong first fruit, ato nang ginasulayan sa una, antod karon ato gyapon ginasulayan.
nga ihatag na to ang 1 month salary, which is very moingon kita sacrificial, lisod gid kayo. Last year ang ato ang tax was 27, almost 28,000. Ang kwarta gid nato ato sa church is 10,000. Nakahulam mi kang servil og 18 para mabayaran lang gid ang tax. But hopefully this year nagpray gid ko nga unta makahimo ta pagbayad sa tax. Pinaagi sa to ang first fruit. And I believe nga kaya na nato buhaton pinaagi sa tabang sa Ginoo. Amen. Ihatag nato ato ang first fruit para na sa kahimayaan sa Ginoo. Kay ingon sa Biblia, kung daghan imong ihatag, daghan man pud iyang ibalik. So, ang panalangin nato nagadepende sa atong paghatag. So, adunay designated place. And in verse number 10 ng gihapon, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Klaro kayo. Anong dalo na to ikanapulo? Aron adunay unsa? Meat in mine house. Unsa nang meat in mine house? Aron adunay pagkaon sa akong balay. Old Testament, ang priest, wala sila'y inheritance. Busa, tanan gid sila, ang 10, 11 tribes, maghatag gid sila tithes para sa tribe ni Levi. Kaya wa man siya yuta. Dito raman siya sa temple mag-serve. So magdala gid sila og tithes para ipakaon sa tribes of Levi. Meat in mine house. Pagkaon mo na nga di mo masuko asa man ang tithes. Mangita mo asang tithes gikaon na. Kulang pa. Pero never po ko nag-complain sa Ginoo. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga iyang gina-provide. Although sa medyo tight, but I thank God na well provided sa Ginoo. So Kristohanon, makita na to din ikaw pat declared purpose. Ug ang declared purpose aron adunay pagkaon sa akong balay. Amen. Ingon sa Biblia, pagkaon sa akong balay. Dili man gyud ni ego kung maura gini atong kuhaan tanan inig ka-Domingo. Pero we are trying our best nga maka-provide ta ginagmay. Amen? Mao na nga kada Domingo kung makadala ta, gadala tag pagkaon, sharing. Pero ang katuyuan gyud na pagkaon sa akong balay. So mao na siya ang declared purpose. This is the blueprint and we cannot argue. Nagingon sa pulong sa Ginoo, maghatag kag ikanapulo aron na ipagkaon sa akong balay. Kasi pastor, may trabaho. So, alang-alang po, maglurat ng mata. Kung mag-Bible study. Si pastor, nag-Bible study, lahi naman to. Lahi naman to yung gisulti. Basi ko ikaon si pastor. Buang. Pero isap na itugot sa Ginoo. Amen? I-provide man gud sa Ginoo. So, mo na ang declared purpose ha. Ingon sa pulong sa Ginoo, that they may be meat in mine house. Aron adunay pagkaon sa akong balay. Dili ako'y naghimo ani. Una, divine principle. Ikaduha, definite percentage. Adunay exact amount. Exact percentage. Sunod, designated place, storehouse, balay tigumanan sa iglesia. Declared purpose. Gideclare gud ang purpose. Sa kanya ang purpose? That there may be meat in mine house. Aron adunay pagkaon sa akong balay. And lastly, that there may be meat in mine house. And then, and prove me now herewith, saith the Lord, if I will not open you the windows of heaven. Ingon sa Biblia, prove me now, sulay ko ninyo karon. Kung muhatag mo, ihatag ninyo, sulay ko. Kung dili ba nako ablihan ang bintana sa kalangitan. O buuan mo na ako sa mga panalangin nga wala nay kabutangan. Dinhi makita na to katapusan, delightful promise. Tistingi ko ninyo. Ingon sa Ginoo, hindi ba na ako ablihan ang bintana sa kalangitan? O ibubo na ako ang panalangin nga wala nay kabutangan. Amen? Delightful promise na, makalipay na nga saad sa Dios nga kumuhatag ta ikanapulo, ablihan niyang bintana sa kalangitan. Ug buuan ta niyang panalangin nga wala nay kabutangan. So mao ni siya ang blueprint sa paghatag.
Una, divine principle. Ikaduha, definite percentage, 10%. Ikatulo, designated place, storehouse, the church. Kaupat, declared purpose, that they be meet in my house, aron na pagkaon sa akong balay. Ug ang ikalima, delightful promise, ang Ginoo moabli sa bintana sa langit, bintana sa kalangitan, ug mububo sa mga panalangin nga wala nay kabutangan. Amen? Kini nga saa dili ako, iya sa pulong sa Dios. Ang muhatag og daghan, magdawat og daghan. Nakahinumdum ko sa story sa pastor nga ning bisita sa iyang membro. Gitudloan niya ang membro nga maghatag og ikanapulo parehas karon. Ning bisita ang pastor. Pagbisita sa pastor, ay Brad, ang buntag diha. So, ingon dayon ang pastor, okay, siyempre ang pastor, kahimantayon ang sad. Ingon dayon ang pastor, Brad, tighana si mong manok, oy. Himantayon sa pastor. Ay, lagi pastor, mga panalangin ni sa Ginoo. Tinuod bang yun? Amen? Panalangin, at tumunod sa likod. Dili ako moingon sa inyo, tighana sa inyong manok, si Sir, kamo moingon ni pastor, daghan yung manok, pastor, ay, daghan yun, pero paibog na. So, niingon ang pastor, daghan na si manok, pastor, panalangin sa Ginoo. Pagabot sa unahan, Lugad, tikuha si mong baboy, balay. Ingon ko na siya, lagi pastor, dungog na sa pagampo, mga panalangin sa Ginoo. Ingon din ang member, pastor, dali kay, sulod mag-snack ta. Ay, salamat, di pa snack yun si pastor. Pagsulod ni pastor sa ilang balay, paggawas na niya yung juice ug pan, tapok ang iring. Pulo ka mo? Pagtapok sa iring, ingon dayon ng membro ni ang pastor, Brad, di kuha si mong iring, brother. Na dayon ng membro nga, ay pastor, kanang orange, so, laki, kapon, kirti ng tambuka, imuhan na pastor. Hinta na, membro. Sa manok, wag yun may pagdala itlog, pastor. Sa baboy, kanang ihid, wag. Pero sa iring, pastor, kanang orange, so, kapon na, tambok, imuhan na, pastor. Ang iring ragyon, ang iyang iyatag ang pastor. Muadto ko sa inyo, di na ako maingon na kanang iring mo, di ba? Manok ragyon, akong ingon, Mason, dapat manok ra og baboy akong bandayan. Ninanako, iyap lang iring. Katawanan man ni siya. Dili man sad ni tinuod yun, himo ra ni nga istorya apan adunay lesson. Amen? Ihatag ang ikanapulo. Ayaw dalui ang Ginoo. Magdinalo ka sa Ginoo ng mga matay na imong baboy, mga matay na imong manok, kag wa na mo gihatag ikanapulo, matingala na lang ka. Mo na nga di gyud nato daluan ang Ginoo. Kay nagsaad man siya, garantiya gyud iyahag yung panalanginan. Gani ablihan niyang bintana sa langit, ibubo niyang panalangin nga wala nay kabutangan. Last year nakasaksi man gyud mo dinhi, walay kabutangan sa atong rambutan, di ba? Nakakaon kita bisag asa nga kanto lingi na rambutan. Panalangin kadto gikan sa Dios. So, mo na Kristiyano, dito magdinalo. Ihatag nato ang insakto nga bahin, definite percentage ibalik nato o garantiya panalangin nato sa Dios. Let's all stand, tindog ta tanan. Mag-awit ta og usa ka awit. Closing hymn atong awiton. Page number 375. First and last, I gave my life for thee. I gave my life for thee. Verse number 1, 375. Verse number 1, ready now, sing. I gave my life for thee, my precious blood I shed, that thou my ransom be, and quicken from the dead. Amen. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast
from my throne above. Salvation full and free, my part and my love. I bring gifts to thee. What hast thou brought to me? I bring rich gifts to thee. What hast thou brought to me? Let's pray. Gamahanan dalaygon, mahimayaon namo nga mahal. Ginoo, salamat sa imong mga pulong that you have given us the blueprint, Ginoo, sa paghatag. Thank you sa imong reminders, O Dios. Thank you sa imong mga pulong, Amahan, nga nagsaad ka na kung kami maghahatag ang mga panalangin, O Dios, imong igabugbo ka namo. O Dios, tudloi kami, Ginoo, sa paghatag. Dugangi ang among gugma, Ginoo, nga ihatag, gayud namo ibalik ang halat ug ikanapulo kay nagsaad ka nga imong ablihan ang bintana sa kalangitan ug ibugbo ang mga panalangin nga wala na kabutangan niini, O Dios. Panalangin ni Ginoo ang mga Kristohanon sa tanan nga trabaho, mga negosyo, panginabuhian sa matagusa, O Dios. Ikaw ra gyud ang among saligan sa mga panalangin nga ihatag ug ibugbo, Ginoo, sa matagusa ka namong Amahan. Sa mga adunay balatian, especially for Nanay Helen, Amahan, we're praying for complete recovery, Ginoo, nga maayo siya, makagawa sa hospital, mabalik siya, Ginoo, siya, Ginoo, nga normal nga pagkinabuhi. Yung man, Ginoo, for Nanay Elsa, nag-pray ni Ginoo, nga siya matagad, ang complete healing, Ginoo, siyang arthritis. Lord, ang magagamisalit ka niya mga tanan. Isang pag-Ginoo ang toto, manoy balatian sa Ginoo, nag-pray ni Ginoo. Lord, please, kaluy, Ginoo, ng mga masakiton. Atagi sila, Ginoo, kayuhan sa ilang mga balatian. Isa pa, Lord, sa paguli karon mga taga-protection, sa ministry karong hapon, street preaching, panalangin malampuson, sa choir, after, Ginoo, sa street meeting, panalangin Amahan, daghan mong participate. Ingon man, Ginoo, sa pag-visit ng Nanay Helen, O Dios, karong nga adlaw sa pagkabuhaton, ubani kami, giyahi kami, tabuni kami, Ginoo, sa imong gahom. Among isalig, Ginoo, kami mga tanan, sa paglaw nga among kiminawat, pinagis pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Mayong udto sa tanan. Kumustahan sa pagtuo?